Ang pagiging alagad ni Jesus ay radikal na sumusunod sa kanyang salita na walang pagkukunwari. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pariseyo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos, at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa Kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Kung hindi ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang barya na dapat mong bayaran. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay reconcile. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan, mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and subscribe na rin po ang aking Instagram and YouTube channel. Mga kapatid, tingnan natin yung ating sarili. Suriin, alamin ang ating kalooban. Meron ka bang mga taong nasaktan? Meron ka bang mga taong napagtampo o napagalit? O ikaw ba mismo ay nasaktan, napagtampo o napagalit na ibang tao? Meron ka bang kaaway? Meron bang umaway sa iyo o ikaw ba mismo? Meron ka bang inaway? Bahagi ito ng ating buhay. Hindi lang tayo yung nasasaktan, tayo rin nakakasakit. Hindi lang tayo yung naaabuso, kundi tayo rin minsan umaabuso. Hindi lang tayo yung sinisiraan, tayo rin minsan nakakapanira ng iba. Dito sa ating gospel, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, kung hindi natin malalampasan ang kabanalan ng mga pariseyo at tagapagturo ng batas, hindi tayo makakapasok sa buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga mga kapatid na lampasan natin ito sa pamamagitan ng radikal na pagsasabuhay ng turo ng ating Panginoon. At dito sa ating gospel, itinuturo po sa atin yung pagmamahal at pagpapatawad. Napakahalaga po nito na sabi ng Panginoon, kapag ka ikaw ay nag-aalay at naalala mo na meron kang kapatid na merong galit o sama ng loob sa iyo, itigil mo muna yung iyong pag-aalay, yung paghahandog, pumunta ka sa kapatid mong iyon at makipagkasundo ka. Napakahalaga ng pakikipagkasundo. Napakahalaga ng pakikipag-ayos. Kaya ang magandang tingnan po natin mga kapatid, kung tayo ay talagang Kristiyanong sumusunod sa kalooban ni Kristo sa turo ni Jesus, ito'y isa sa mga katuruan na dapat nating seryosohin. Na tingnan ang sarili, suriin ang sarili,
tingnan kung tayo ay may mga dapat ayusin sa ating relasyon, sa ating ugnayan. Dahil tayong lahat ay magkakaroon lamang ng kapayapaan sa puso kung walang galit, kung walang sama ng loob sa ating kalooban. At doon lamang tayo magiging daan ng kapayapaan kung tayo mismo ay marunong makipagkasundo. Kaya magkaroon po tayo ng self-inventory sa ating relationship. Relational and personal inventory. Kumusta na ako? Kumusta na yung ating mga relasyon, yung ating ugnayan? At sana mga kapatid, itong panahon ng Kwaresma ay maging daan para sa ating lahat ng pakikipagkasundo. Pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa sakramento ng kumpisan. Pakikipagkasundo sa kapwa sa pamamagitan ng ating kababaang loob na lumapit at humingi ng tawad sa mga taong nasaktan natin, nasira natin, naabuso natin, napagsamantalahan natin, nasugatan natin. At kung tayo man yung nasaktan, huwag na nating hintayin na lumapit sila para humingi ng tawad. Mahalaga yung ating pakikipag-usap. Mahalaga yung ating pagiging totoo at pagsasabi sa bawat isa bilang kapatid, nasaktan mo ako, sinugatan mo ako, at nasira mo ako. Kaya nga mga kapatid, it calls for humility. Yung pagsunod kay Jesus dapat radikal dahil tayo tuturo ang magpakumbaba sapagkat ang taong mapagpakumbaba lamang ang magagawang makipagkasundo sa Diyos at sa kapwa. Kapag tayo ay puno ng kayabangan, ng pride sa ating puso, there will be no reconciliation at all. Tayo hindi makikipagkasundo. Baka nga lalo pa tayong maging mapanira, lalo pa tayong maging daan ng pagkakahiwalay at pagkakawatak-watak ng ating kapwa. Kaya mga kapatid, ipagdasal natin ang bawat isa. Ipagdasal natin na tayong lahat ay maging daan ng kapayapaan, daan ng pakikipagkasundo at pagmamahalan ng bawat isa upang tunay na makabuo tayo ng komunidad na nakaayon sa diwa ni Kristo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, gawin mo kaming daan ng kapayapaan, gawin mo kaming daan ng pakikipagkasundo sa aming kapwa. Naway tulungan mo kami na kami rin makipagkasundo sa iyo at sa bawat kapwa na aming nakakasalamuha araw-araw. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.